Pagkatapos kong magsimulang manampalataya sa Diyos, naglingkod ako bilang lider at manggagawa ng iglesia. At kalaunan, nagsimula akong gumawa ng tungkuling nakabatay sa teksto. Gustong-gusto ko ang dalawang tungkuling ito dahil pakiramdam ko mga tungkulin itong ginagawa ng mga taong may kakayahan. At sa tuwing binabanggit ko ang mga ito, kahanga-hanga at kagalang-galang itong pakinggan at kinaiinggitan ng mga tao. Lalo na noong katapusan ng 2016, nang iaangat ako para gumawa ng tungkulin sa pangkat ng mga tagasuri ng teksto ng Sambahayan ng Diyos, mas lalo ko pang naramdaman na mayroon akong mahusay na kakayahan at talento sa pagsusulat at na angkop akong gawin iyon. Noong Agosto 2020, tinanggal ako dahil hindi ako nakikipagtulungan ng maayos sa iba at hindi mabisa sa aking tungkulin. Nagkataon na noong panahong iyon, may ilang manggagawang nakabatay sa teksto na walang angkop na pamilyang nag-host. Kaya isinaayos ng mga leader na i-host ko sila habang nagninilay-nilay ako sa sarili ko. Nang marinig kong ipinagagawa sa akin ang pag-host, medyo sumama ang loob ko. Ang pag-host ay puro pisikal na pagtatrabaho lang. Isang tungkuling ginagawa ng mga taong mahina ang kakayahan at walang mga kalakasan. Paano pa man, isa akong taong gumawa ng tungkuling nakabatay sa teksto sa loob ng ilang taon na may ilang kakayahan at mga kalakasan. Kahit na magbago ang pagkakatalaga ng aking tungkulin, imposible namang ipagawa sa akin ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Pero sa gulat ko, ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ang mismong itinalaga sa akin ng mga lider. Noong sandaling iyon, sa puso ko ay ayaw ko talaga. Pero pinagnilayan ko ang katunayan na naantala ko na ang gawain dahil sa hindi pagkakaroon ng mga resulta sa paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto kamakailan. Hindi ako pinanagot ng Sambahayan ng Diyos at pinayagan pa rin akong gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Biyaya na ito ng Diyos. Hindi makatwirang maging mapili. Kaya wala akong magawa kundi magpasakop muna sa ngayon. Sa unang 2 linggo, naghahanda ako ng pagkain sa tamang oras at nililinis ko ang mga silid araw-araw. At pagkatapos ay ginagawa ko ang aking mga devosyonal at nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos. Naramdaman ko na medyo maganda rin pala ang paggawa ng tungkulin sa ganitong paraan. Gayunpaman, unti-unti, habang nakikita ko ang mga sister na nakaupo sa harap ng kanilang mga computer araw-araw, na ginagawa ang kanilang mga tungkulin, habang ako naman ay humaharap sa mga kaldero at kawali, at ginugugol ang aking mga araw kasama ang apron, map, at basurahan. Mas lalo pang aping-api ang pakiramdam ko sa puso ko. Naisip ko, ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay pisikal na pagtatrabaho. Kaya itong gawin ng sinumang kapatid na marunong magluto. At hindi ito nangangailangan ng anumang kakayahan o kalakasan. Sa kabilang banda, ang paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto ay trabahong gamit ang isip at may malinaw na pagkakaiba sa antas sa pagitan nito at ng pisikal na gawain sa tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong lumalaban sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Isang beses, hiniling sa akin ni Sister Chen na tulungan siyang itapon ang basura at agad na uminit ang mukha ko. Pakiramdam ko ay para akong utusan. Mas lalo ko pang naramdaman na mababang uri ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Minsan, inaanyayahan ako ng mga sister na sumali sa kanila sa mga pagtitipon. Pero dahil pakiramdam ko ay ginagawa ko ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay at mas mababa ako sa kanila, hindi ako nangahas na maging bukas tungkol sa aking kalagayan kapag nakikipagbahaginan sa mga pagtitipon.
Labis akong nahihirapan. Naalala ko kung paano na noong mga taon na ginagawa ko ang tungkuling nakabatay sa teksto, tinitingala at kinaiinggitan ako ng aking mga kapatid saan man ako magpunta. Ngayon ay nag-host na ako at wala nang tumitingala sa akin. Habang mas iniisip ko ito, mas lalo kong naramdaman na walang kabuluhan ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Naisip ko pa nga, kaysa sa pag-host dito, mas mabuti pang bumalik na lang ako sa lokal kong iglesia. Baka pwede ko pang magawa roon ang tungkuling nakabatay sa teksto at hahangaan at kaiinggitan din ako ng mga kapatid. Isang beses, pumunta sa bahay ko ang supervisor, binati ako at dumiretso sa kwarto ng mga sister. Sa sandaling isinara niya ang pinto, bigla akong nakaramdam na parang naitsapwera ako. Pakiramdam ko ay hindi ko sila kalibel. Ang mga sister ko ay gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto. Mas mataas ang katayuan at antas nila kaysa sa akin. At pinahahalagahan sila ng iba. Samantalang ako ay gumagawa lang ng isang ordinaryong pisikal na tungkulin. Mas mababa ako sa kanila. Parang pinupunit ang puso ko ng malaking pagkakaibang ito at hindi mailarawan ang sakit. Pagkatapos ng pagtitipon, nagmamadaling umalis ang supervisor nang hindi man lang ako tinatanong kung kumusta ang kalagayan ko kamakailan. Alam kong abala siya sa kanyang gawain, kaya normal lang na hindi siya magtanong. Pero sa puso ko, medyo nalungkot pa rin ako. Naisip ko kung paano na nang ginawa ko ang tungkuling nakabatay sa teksto noon, paminsan-minsan ay kinukumusta ng supervisor ang kalagayan ko. Nakikipagbahaginan sa amin ng katotohanan para malutas ang aming mga problema at kinukonsulta pa nga ako sa ilang usapin. Pero ngayon, isa na lang akong host at wala nang pumapansin sa akin. Gaano man karami o kahusay ang gawin ko, walang makaalam. Ganito ko na lang ba gugugulin ang mga natitirang araw ko? Sa pag-iisip nito, labis akong nahihirapan at mas lalo kong naramdaman na hindi magkalibel ang tungkulin ng pagpapatuloy at ang tungkuling nakabatay sa teksto. Mas lalo pa akong lumaban sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Kalaunan, hindi na ako ganoon kaagap sa paghahanda ng mga pagkain. Nagluluto ako sa tamang oras kapag maganda ang mood ko at sala sa oras kapag masama ang mood ko. Hindi na rin ako ganoon kasipag maglinis at minamadali ko ang trabaho kapag pwede. Naging pabaya ako sa lahat ng ginagawa ko at sa pagtatapos ng araw, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako at hungkag ang kalooban ko. Dahil pabaya ako, hindi ko man lang napansin na natanggal pala sa tubo ng wastewater ang drain pipe ng kusina, na naging sanhi para direktang dumaloy sa sahig ang maruming tubig at tumulo sa bahay ng kapitbahay sa ibaba. Ilang beses silang kumatok sa amin. Dahil hinahanap ng malaking pulang dragon ang mga mananampalataya sa lahat ng dako at nag-aalok ng mga pabuya sa pag-uulat sa kanila. Sa tuwing may dumarating, kailangang mabilis na itago ng mga sister ang kanilang mga computer at itigil ang kanilang gawain na nakaantala sa kanilang mga tungkulin. Noong panahong iyon, araw-araw akong lutang at labis na nahihirapan ang puso ko. Isang umaga, habang nagluluto ako, isang puting kalapate ang lumipad at dumapo sa pasamano ng bintana ng kusina. Purong puti ang mga balahibo nito. Nakatayo ito ng taas noo at liad ang dibdib. Tinitingnan ako gamit ang malabutil na itim nitong mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, pumagaspas ito at lumipad paalis. Isang alon ng kapanglawan ang bumalot sa puso ko. Na hindi ako nabubuhay ng kasing laya at kasing saya ng isang ibon. Hindi ko namamalayan
namuo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Noon ko naalala ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Itinuturing kong isang masayang tanawin ang maliliit na ibong lumilipad sa himpapawid. Bagamat hindi pa sila nagtakda ng kanilang matibay na determinasyon sa aking harapan at walang mga salitang mailaan sa akin, nakasusumpong sila ng kasiyahan sa mundong na ibigay ko sa kanila. Gayunman, hindi ito kaya ng tao at puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. May utang kaya ako sa kanya na hindi ko mabayaran? Bakit laging may bahid ng mga luha sa kanyang mukha? Tumama sa puso ko ang mga salita ng Diyos, kaya nahiya ako at napahiya. Itinuturing ng isang ibon na paraiso nito ang mundong ibinigay ng Diyos at nabubuhay ito ng walang inaalala. Nagagawang ipamalas ang kaluwalhatian ng Diyos sa maikling buhay nito. Bagamat isa rin akong nilikha, hindi ako makapagpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Isinaayos ng supervisor na gawin ko ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ayon sa aking aktwal na sitwasyon at sa mga pangangailangan ng gawain. Kapakipakinabang ito sa akin at sa gawain ng iglesia. Pero palagi akong lumalaban sa paniniwalang ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay hindi nagbibigay ng pagkakataong mamukod-tangi o mapansin at na hindi ako mapahahalagahan o titingalain ng iba. Kaya naging pabasta-basta ako at responsable. Nabigo akong mapanatili ng maayos ang kapaligiran at nagambala ko ang mga sister sa kanilang mga tungkulin. Talagang napakamapaghimagsik ko sa Diyos. Habang lumuluha, lumuhod ako at nanalangin, O Diyos, palagi akong naghihimagsik laban sa iyo sa buong panahong ito. At labis akong lumalaban sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Palagi kong nararamdaman na dahil sa paggawa ng tungkuling ito, ay mas mababa ako sa iba. At hindi ako kailanman makapagpasakop sa aking puso. O Diyos, ayaw kong tratuhin ng ganito ang aking tungkulin. Pero hindi ko kayang baguhin ito ng mag-isa. Hinihiling ko na gabayan mo ako upang maunawaan ang iyong mga layunin para makapagpasakop ako sa harap mo. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na lubhang nakatulong sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano man ang tungkulin mo, huwag mong diskriminahin kung ano ang mataas at mababa. Ipagpalagay na sinasabi mong, bagamat ang gampaning ito ay isang atas mula sa Diyos at ang gawain ng sambahayan ng Diyos, kung gagawin ko ito, baka maging mababa ang tingin ng mga tao sa akin. Ang iba ay nakakagawa ng gawaing nagpapahintulot sa kanila na mamukod-tangi. Ibinigay sa akin ang gampaning ito na hindi ako hinahayaang mamukod-tangi, kundi nangangailangan ng pagsisikap ko nang hindi nakikita. Hindi ito patas. Hindi ko gagawin ang tungkuling ito. Ang tungkulin ko ay dapat iyong magpapatingkad sa akin sa harap ng iba at magbibigay daan sa akin na gumawa ng pangalan para sa aking sarili. At kahit na hindi ako gumawa ng pangalan para sa aking sarili o magpatingkad, dapat akong makinabang mula rito at makaramdam ng pisikal na kaginhawahan. Ito ba ay katanggap-tanggap na saloobin? Ang pagiging maselan ay hindi pagtanggap sa mga bagay mula sa Diyos. Ito ay pagpili ayon sa iyong mga sariling kagustuhan. Hindi ito pagtanggap ng iyong tungkulin. Ito ay pagtanggi sa iyong tungkulin. Isang pagpapamalas ng iyong paghihimagsik laban sa Diyos. Ang ganoong pagkamaselan ay nahahaluan ng mga pansarili mong kagustuhan at pagnanais. Kapag isinasaalang-alang mo ang iyong sariling pride at katayuan, ang iyong sariling mga interes, at iba pang mga gayong bagay, ang saloobin mo sa iyong tungkulin ay hindi pagpapasakop. Anong saloobin ang dapat mayroon ka sa iyong tungkulin? Una, hindi mo ito dapat analisahin kung sino ang nagtalaga ng gawaing ito.
Sa halip, dapat mo itong tanggapin mula sa Diyos. Ito ay atas ng Diyos. Ito ay iyong tungkulin. At dapat kang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at tanggapin ang iyong tungkulin. Ikalawa, huwag mong diskriminahin kung ano ang mataas at mababa. At huwag mong abalahin ang sarili mo kung ano ang kalikasan ng tungkulin. Kung tinutulutan ka man nitong mamukod-tangi o hindi. Kung ito ba ay ginagawa sa harap ng publiko o nang walang nakakakita. Huwag mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Mayroon ding isa pang aspekto sa saloobing ito. Pagpapasakop at aktibong pakikipagtulungan. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, parang biglang may sinag ng liwanag na tumago sa puso ko na matagal nang nasa kadiliman. Hinihingi ng Diyos sa mga tao na magkaroon ng tamang pananaw at saloobin sa kanilang tungkulin. Magawang tanggapin mula sa Diyos anuman ang tungkuling gagawin nila. Huwag kumilos ayon sa sarili nilang kagustuhan at magawang tumanggap, magpasakop at maging deboto rito. Ang pagtrato sa tungkulin ayon sa sariling kagustuhan, ang pagtanggap dito kapag nagiging sentro ka ng atensyon, at paglaban dito kapag hindi, pagtanggi ito sa tungkulin, paghihimagsik ito laban sa Diyos. Pinagnilayan ko ang saloobin ko sa aking tungkulin. Palagi akong namimili batay sa aking mga kagustuhan at wala akong anumang pagpapasakop. Naniwala ako na ang pagiging isang leader o manggagawa o paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto ay magiging dahilan para hangaan at pahalagahan ako ng iba at magbibigay sa akin ng katanyagan, kaya masaya ko itong tinanggap. Ngayon ay itinalaga na akong gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Dahil naramdaman kong ito ay pisikal na trabaho ng paglilingkod sa iba, isang mababang trabaho, at na gaano ko man ito kahusay gawin, hindi ako mamumukod-tangi o hahangaan at pahahalagahan ng iba. Naramdaman kong nakabababa ito ng dangal at kahiya-hiya at hindi ko talaga kayang magpasakop. Nang hilingin ng sister ko na tulungan ko siyang itapon ng basura, inakala kong inuutusan niya ako. Kapag nakikipagtipon ako kasama ang mga sister, pakiramdam ko rin ay mas mababa ako sa kanila at ayaw kong lumahok. Pinagsisihan ko pang gawin ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Naisip ko na isa lang akong napakaliit na nilikha, na walang anumang katayuan. Isinaayos ng supervisor na gawin ko ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay at ang makatwiran sanang gawin ay tanggapin ito mula sa Diyos at magpasakop. Pero namili ako batay sa aking mga kagustuhan. Nakatuon ang puso ko sa paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto para makuha ang paghanga ng iba. At lumaban ako at pabasta-basta sa pagtrato ko sa tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Talagang wala akong anumang konsensya o katwiran. Paano hindi ako kasusuklaman at kamumuhian ng Diyos? Ngayon, nahulog ako sa kadiliman at nabubuhay ako sa di matiis na pasakit. Lahat ng ito ay dahil masyado kong pinahalagahan ang sarili kong dangal at katayuan at hindi ako nagpasakop sa Diyos. Noon ko lang naunawaan na ang masisiding layunin ng Diyos ay nasa pagsasaayos ng leader para sa akin na gawin ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Ito ay para ibunyag ang aking tiwaling disposisyon at pumusan ang pagnanais ko para sa katayuan. Para itulak akong magnilay at makilala ang sarili ko at sumailalim sa tunay na pagsisisi at pagbabago. Ang tungkuling ito talaga ang kailangan ko at kapakipakinabang ito sa aking buhay pagpasok. Hindi na ako maaaring maghimagsik pa laban sa Diyos. Nais ko na lang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at gawin ng maayos ang aking tungkulin para aluin ang puso ng Diyos.
Noong panahong iyon, madalas kong pagnilayan ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang buong buhay ng mga tao ay nasa mga kamay ng Diyos. At kung hindi sa kanilang determinasyon sa harap ng Diyos, sino ang magiging handang mamuhay ng walang saysay sa hungkag na mundong ito ng tao? Bakit pa mag-aabala? Nagmamadali papasok at palabas sa mundo. Kung hindi sila gagawa ng anuman para sa Diyos, hindi ba't masasayang ang kanilang buong buhay? Kahit na hindi itinuturing ng Diyos ang iyong mga kilos na karapat-dapat mabanggit, hindi ka ba ngingiti ng dahil sa kasiyahan sa sandali ng iyong kamatayan? Dapat mabilis kang sumulong sa positibong direksyon, hindi bumalik sa negatibo. Hindi ba't mas mahusay na pagsasagawa ito? Habang pinagdinilayan ko ang mga salita ng Diyos, labis na lumakas ang loob ko. Na magawa ko ang aking tungkulin sa panahon kung saan nagkatawang tao ang Diyos para gumawa sa mga huling araw ay ang pinakamakabuluhang bagay sa lahat. Ano man ang tungkuling gawin ko, ang mahalaga ay magkaroon ng tamang mga intensyon na lumugar ng wasto sa harap ng Diyos, hindi mamili ng mga tungkulin batay sa aking mga kagustuhan at makapagpasakop at makapagbigay kasiyahan sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga. Habang mas pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, mas lalo akong naaantig. Mas lalo kong nararamdaman ang pagkakautang ko sa Diyos. At mas lalo kong kinapupuutan ang sarili kong paghihimagsik. Naging handa na akong gawin ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Pagkatapos, araw-araw kong inihahanda ang mga pagkain sa tamang oras. Pinananatili kong maayos ang kapaligiran at nililinis ko rin ang bahay, na nagparamdam sa mga sister na para silang nasa sarili nilang tahanan. Sa pagsasagawa sa ganitong paraan, naramdaman kong mas naging malapit ang relasyon ko sa Diyos. Gayunpaman, dahil wala akong tunay na kaalaman sa sarili kong kalikasang diwa, pagkaraan ng isang panahon, muli akong namuhay sa isang maling kalagayan. Isang araw, hindi sinasadyang nalaman ko na ang isang sister na tulad ko, na bago ang itinalagang tungkulin para mag-host, ay gumagawa na ng isang tungkuling may kinalaman sa teknolohiya sa internet. Sa sandaling iyon, nagulo ang puso ko. Ang iba ay sandaling gumagawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay, at pagkatapos ay nababago ang itinalagang mga tungkulin sa kanila. Kaya bakit hindi binabago ng supervisor ang pagkakatalaga ng tungkulin ko? Kahit nahayaan lang akong bumalik sa lokal kong iglesia para gawin ang tungkuling nakabatay sa teksto ay ayos na. Kahit papaano, mas kagalang-galang itong pakinggan kaysa sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Ngayon, abala ako rito buong araw, gumagawa ng mga pisikal at mabababang gawain. At gaano man karaming pagsisikap ang ibigay ko, walang tumitingala sa akin. Walang kinabukasan dito. Dapat ko mang kausapin ang supervisor at hilingin sa kanya na baguhin ang itinalagang tungkulin sa akin. Pero, pagkatapos, naramdaman kong hindi makatwiran ang paggawa niyon. Paulit-ulit ko itong pinag-isipan at hindi ako mapalagay kahit habang nagluluto. Minsan, wala ako sa sarili at naparami ang luto ko ng noodles. Inabot ng 3 kainan ang mga sister bago nila ito maubos. Dahil dito, lubos akong napahiya. Na hindi ko man lang magawang magluto ng maayos. Ano pa ang kaya kong gawin? Mas lalo pang nasaktan ang puso ko at naging negatibo. Isang araw, pumunta ako sa palengke para bumili ng mga pagkain at nakasalubong ko si Sister Xiao na gumagawa ng tungkulin ng pangkalahatang usapin. Nang makita ko siyang nakasakay sa kanyang bisikleta sa ilalim ng tirik na araw, dumadaan sa gitna ng maraming tao na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Labis akong nainggit.
Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking sarili na nakasimangot buong araw at hindi magawang maging masaya. Hindi ko maiwasang magnilay. Pareho kaming gumagawa ng mga tungkulin ng pangkalahatang usapin sa iglesia. Kaya paano siya nakapagpapasakop? Paano niya nagagawang maging napakasaya? Bakit hindi ako kailanman tunay na makapagpasakop? Noong panahong iyon, paulit-ulit kong pinagnilayan ang mga tanong na ito at nanalangin din ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako para maunawaan ang katotohanan tungkol dito. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at naggamit ako ng kaunting pagkaunawa sa aking kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa inyong paghahangad, napakarami ninyong personal na mga kuro-kuro, pag-asam at mga kinabukasan. Ang gawain ay ginagampanan na ngayon sa ganitong paraan para pungusan ang inyong pagnanais para sa katayuan at ang inyong maluluhong pagnanais. Ang mga pag-aasam na ito, ang pagnanais na ito para sa katayuan, at ang mga kuro-kurong ito ay pawang mga tipikal na halimbawa ng mga satanikong disposisyon. Sa loob ng maraming taon, ang mga kaisipang sinasandigan ng mga tao para sa pananatili ng kanilang buhay ay unti-unting sumisira sa kanilang puso hanggang sa punto na sila ay maging tuso, duwag, at kasuklam-suklam. Hindi lamang sila hindi nagtataglay ng pagtitiyaga o determinasyon, ngunit naging sakim, mayabang, at matigas din ang ulo nila. Walang-wala sila ng anumang determinasyon na lampasan ang kanilang sarili. At higit pa riyan, wala sila ni katiting na lakas ng loob na iwaksi ang mga paglilimita ng madidilim na impluwensyang ito. Ang buhay at mga kaisipan ng mga tao ay napakabulok, na ang kanilang mga perspektiba sa likod ng pananampalataya sa Diyos ay napakapangit pa rin at lubos na kasuklam-suklam pakinggan. Ang lahat ng tao ay duwag, walang kapangyarihan, kasuklam-suklam at marupok. Hindi sila nasusuklam sa mga puwersa ng kadiliman at wala silang nadaramang pagmamahal para sa liwanag at katotohanan. Sa halip, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang mapatalsik ang mga ito. Para sa isang antikristo, katayuan, kapangyarihan, at katanyagan ang pinakamahahalagang uri ng mga interes at ang mga bagay na itinutumbas niya sa sarili niyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit, kapag tinanggal ang isang antikristo, kapag nawala na ang titulo niyang leader at wala na siyang katayuan, na nangangahulugang wala na siyang kapangyarihan at katanyagan, na hindi na siya makakatanggap ng espesyal na pagtrato ng paggalang, pagsuporta at pagtingala, bilang isang antikristo na tinitingnan ang katayuan at kapangyarihan bilang buhay mismo, lubos itong hindi katanggap-tanggap sa kanya. Sa paghahambing ng aking sarili sa mga salita ng Diyos, nagnilay-nilay ako. At saka ko lang nakita na ang ugat ng kawalan ko ng kakayahang tunay na magpasakop sa tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay dahil namumuhay ako sa mga satanikong lason tulad ng kailangan ng mga tao ang kanilang pride, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. Iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. Nagsusumikap ang tao na umangat, dumadaloy ang tubig pababa, at ang mga nagpapagal, gamit ang kanilang isipan, ay namamahala sa iba. At ang mga nagpapagal gamit ang kanilang mga kamay ay pinamamahalaan ng iba. Lahat ng ito ay sanhi ng palagi kong paghahangad ng dangal at katayuan. Dahil sa impluwensya at pagkondisyon ng mga satanikong lason na ito, bago manampalataya sa Diyos, ang layon sa buhay na itinakda ko para sa aking sarili ay makapasok sa unibersidad at makahanap ng isang kagalang-galang na trabaho
upang maging mataas ang tingin sa akin at igalang ako ng iba. Naramdaman ko na tanging ang pamumuhay sa ganitong paraan ang mahalaga at makabuluhan. At na kung gugugulin ko ang aking buhay sa paggawa ng pisikal na trabaho, inuutos-utusan at minamaliit ng iba, walang magiging layon ang buhay. Gayunpaman, sa iba't ibang kadahilanan, hindi ako nakapasok sa isang magandang paaralan at sa bahay na lang ako nagsasaka. Ayaw kong gumawa ng pisikal na trabaho, kaya humanap ako ng trabaho bilang substitute teacher sa isang paaralan. Bagamat hindi mataas ang sweldo, kagalang-galang ang trabaho. Pagkatapos kong manampalataya sa Diyos, patuloy akong namuhay ayon sa mga satanikong laso na ito. Hinati-hati ko ang mga tungkulin ng sambahayan ng Diyos sa iba't ibang ranggo. At gusto ko lang gawin ang mga tungkulin na naglalagay sa akin sa sentro ng atensyon at nagiging dahilan para tingalain ako ng mga tao. Naniwala ako na ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay pisikal na trabaho at mababang uri. Kaya gusto ko itong iwasan at tanggihan. Kinontrol ako ng mga satanikong laso na ito. Naging baluktot ang pananaw ko sa buhay at ang aking mga pinahahalagahan at nakatuon ang puso ko sa paghahangad ng kasikatan at katayuan. Itinuring kong mas mataas ang sarili kong pride at katayuan kaysa sa ano paman. At nang hindi ko natamo ang pride at katayuan, pakiramdam ko ay walang layon ang buhay at napakasakit nito. Naisip ko kung paano na noong ginagawa ko ang tungkuling nakabatay sa teksto, dahil palagi akong naghahangad ng kasikatan at katayuan, kaya palaging masama ang kalagayan ko. Hindi ko magawang makipagtulungan ng maayos sa iba, at hindi ako naging mabisa sa aking tungkulin, at bilang resulta, natanggal ako. Kung hindi malulutas ang aspektong ito ng aking tiwaling disposisyon, anuman ang tungkuling gawin ko, sa malaot madali ay mabibigo ako at babagsak. Pero hindi ko pinagnilayan at nilutas ang aking katiwalian. Ni hindi ko man lang isinaalang-alang kung paano gagawin ng maayos ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Nakatuon ang puso ko sa paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto para matugunan ang pagnanais ko para sa kasikatan at katayuan. At lumaban ako. Naging pabasta-basta at kulang sa debosyon sa pagtrato ko sa tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Partikular akong makasarili at mababang uri. Talagang walang anumang bahid ng pagkatao o katwiran. Naisip ko kung paanong tinalikuran ko ang aking pamilya at karera para gawin ang aking tungkulin sa loob ng mahigit 1 dekada. At isang pagbabago lang sa itinalagang tungkulin ko ang nagbunyag ng tunay kong tayog. Noon ko lang nakita na ang lahat ng karaniwan kong sinasabi ay mga salita at doktrina lamang, nang walang kahit katiting na katotohanang realidad. Bigla, naramdaman kong napakakahabag-habag ko. Naisip ko kung paanong matigas na hinahangad ng mga antikristo ang kasikatan at katayuan. At gaano man karaming pagpupungos, pagtatanggal, at pagbabago sa itinalagang tungkulin ang kanilang harapin, hindi nila kailanman isinusuko ang kanilang mga ambisyon at pagnanais. Sa halip, gumagawa sila ng maraming masamang gawa. At sa huli ay itinitiwalag ng Diyos. Hindi ba't sinusundan ko ang kanilang mga yapak? Ang landas na tinataha ko ay ang landas ng isang antikristo. Kung hindi ako magsisisi, sa huli ay itataboy at ititiwalag ako ng Diyos. Sa aking mga devosyonal, lalo pa akong nagnilay. Hindi ako tunay na makapagpasakop sa tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Ano pang ibang mga maling pananaw ang mayroon ako sa kalooban ko? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng katotohanan. Ang mga iniaangat at nililinang ay hindi gaanong nakahihigit sa iba.
Naranasan ng lahat ang gawain ng Diyos sa loob ng halos parehong panahon. Ang mga hindi pa naiaangat o nalilinang ay dapat ding maghangad sa katotohanan habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Walang sino mang maaaring magkait sa iba ng karapatang hangarin ang katotohanan. Ang ilang tao ay mas masigasig sa paghahangad nila ng katotohanan at may kaunting kakayahan, kaya sila iniaangat at nililinang. Ito ay dahil sa mga pangangailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos. Bakit may gayong mga prinsipyo ang sambahayan ng Diyos sa pag-aangat at paggamit sa mga tao? Dahil may pagkakaiba-iba sa kakayahan at karakter ng mga tao, at pumipili ang bawat tao ng magkakaibang landas. Ito ay humahantong sa magkakaibang kahihinatnan sa pananalig ng mga tao sa Diyos. Iyong mga naghahangad sa katotohanan ay naililigtas at nagiging mga tao ng kaharian, habang iyong mga hindi talaga tinatanggap ang katotohanan na hindi tapat sa paggawa ng kanilang tungkulin ay itinitiwalag. Nililinang at ginagamit ng sambahayan ng Diyos ang mga tao batay sa kung hinahangad nila ang katotohanan at sa kung tapat sila sa paggawa ng kanilang tungkulin. Mayroon bang pagkakaiba sa hierarkiya ng iba't ibang tao sa sambahayan ng Diyos? Sa ngayon, walang hierarkiya pagdating sa iba't ibang posisyon, halaga, katayuan o kalagayan ng iba't ibang tao. Kahit man lang sa panahon na gumagawa ang Diyos para iligtas at gabayan ang mga tao, walang pagkakaiba ang mga ranggo, posisyon, halaga o katayuan sa pagitan ng iba't ibang tao. Ang tanging mga bagay na nagkakaiba ay nasa paghahati ng gawain at sa mga tungkuling ginagampanan. Siyempre, sa panahong ito, ang ilang tao, bilang eksepsyon, ay iniaangat at nililinang para gumawa ng ilang espesyal na trabaho. Samantalang ang ilang tao ay hindi nakakatanggap ng gayong mga oportunidad dahil sa iba't ibang kadahilanan, tulad ng mga problema sa kanilang kakayahan o kapaligiran ng pamilya. Ngunit hindi ba inililigtas ng Diyos ang mga hindi pa nakakatanggap ng gayong mga oportunidad? Hindi iyon ganoon. Mas mababa ba ang kanilang halaga at posisyon kaysa sa iba? Hindi. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng katotohanan. Lahat ay may oportunidad na hangarin at makamit ang katotohanan at tinatrato ng Diyos ang lahat ng patas at makatwiran. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Lahat ay mga nilikha at walang pagkakaiba sa katayuan at ranggo batay sa kung anong tungkulin ang ginagawa ng isang tao. Ang pagiging isang leader o paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto ay hindi nangangahulugan na mas mataas ang posisyon o katayuan ng isang tao kaysa sa iba. At ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay o ng pangkalahatang usapin ay hindi nangangahulugan na mas mababa ang posisyon o katayuan ng isang tao. Ang tungkuling ginagawa ng bawat tao ay isinaayos ayon sa kanilang kakayahan at mga kalakasan at sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia. Ang mga tungkuling ginagawa ay magkakaiba lamang sa pagkakahati ng trabaho. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang katayuan. Ano man ang tungkuling ginagawa ng isang tao, ang pinahahalagahan ng Diyos ay kung hinahangad ba niya ang katotohanan at nakakamit ang katotohanan. Ito ang pinakamahalaga. Sa paghahambing ng aking sarili sa mga salita ng Diyos, nakita ko na ang aking pananaw ay talagang isang malaking kalokohan. Naniwala ako na sa sambahayan ng Diyos, lahat ng nagsisilbing mga lider at manggagawa, nangangaral ng ebanghelyo o gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto, ay mga taong may kakayahan at mga kalakasan na may mataas na katayuan at tanyag. Sa kabaligtaran, naniwala ako na ang mga gumagawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay o ng pangkalahatang usapin ay gumagawa lang ng pisikal na trabaho, may mas mababang katayuan at kabilang sa mas mababang uri. Dahil sa pangingibabaw ng balighong pananaw na ito, gusto kong gawin ang tungkuling nakabatay sa teksto. At nang hilingin sa akin na gawin ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay,
Pakiramdam ko ay para akong itinapon sa isang nakalimutang sulok. Nalungkot ako at nawalan ng direksyon at nahirapan akong magpasakop. Hindi ko tiningnan ang mga bagay-bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Sa halip ay tiningnan ko ang mga tungkulin ng sambahayan ng Diyos mula sa perspektiba ng mga walang pananampalataya. Hinati-hati ang mga ito sa iba't ibang ranggo at hinama ko ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay mula sa kaibuturan ng aking puso. Talagang baligho ito. Ito ang pananaw ng isang hindi mananampalataya. Ano man ang tungkuling ginagawa natin, umaasa ang Diyos na magagawa nating hangarin ang katotohanan habang ginagawa ang ating tungkulin. At matututuhang tingnan ang mga tao at bagay at umasal at kumilos ng ganap na ayon sa mga salita ng Diyos, na ang katotohanan ang ating pamantayan. Naisip ko ang mga huwad na lider at antikristo sa paligid ko na bumagsak na. Bagamat sila ay mga lider sa iglesia, dahil bulag nilang hinangad ang katayuan at hindi nagtuon sa paghahangad ng katotohanan, gumawa sila ng maraming bagay na nakagambala at nakagulo sa gawain ng iglesia. Nanatili silang hindi nagsisisi hanggang sa huli at sa dulo ay itiniwalag. Sa kabaligtaran, ang ilang kapatid na gumawa ng tungkulin ng pangkalahatang usapin o tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay, sa kabila ng hindi pagkakaroon ng mataas na katayuan, ay nakapagpasakop sa mga pagsasaayos ng iglesia at tahimik na ginawa ang kanilang sariling mga tungkulin. Pagkaraan ng isang panahon, nagawa nilang umusad ng kaunti sa kanilang buhay pagpasok. At ang ilan ay nakapagsulat pa nga ng mga artikulo ng patotoong batay sa karanasan. Nakita ko na anuman ang tungkuling ginagawa ng isang tao, hanggat hinahangad niya ang katotohanan at nakapagpapasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, magkakaroon siya ng kaliwanagan at gabay ng Diyos. Naisip ko kung paanong nanampalataya ako sa Diyos sa loob ng napakaraming taon. At nang baguhin ang itinalagang tungkulin sa akin, hindi ko matingnan ang nangyari ayon sa mga salita ng Diyos, kundi sinukat ko ito batay sa sarili kong mga walang katotohanang pananaw. Hindi ko magawa ng maayos ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay sa tapat na paraan. At hindi ko maipakita ang anumang pagpapasakop sa Diyos. Kung magpapatuloy ako ng hindi nagbabago, sa huli ay maititiwalag din ako. Kailangan kong magtuon sa paghahangad ng katotohanan at pagsasagawa ng katotohanan sa aking tungkulin. At hindi na ako maaaring maghimagsik palaban sa Diyos. Pagkatapos niyon, madalas akong manalangin, magbasa ng mga salita ng Diyos at makinig sa mga himno, at mas naging malapit ang relasyon ko sa Diyos. Sa tuwing mayroon akong anumang paghihirap, nagiging bukas ako at dumudulog ako sa aking mga sister. Nakikipagbahaginan sila at tinutulungan ako. At naramdaman kong mas naging malapit din ang relasyon ko sa aking mga sister. Nagtuon din ako sa pagsasanay na hanapin ang katotohanan at isagawa ang katotohanan sa mga bagay na dumarating sa akin. Naghahanda ng mga pagkain sa tamang oras, pinananatiling malinis ang bahay, at ginagawa ng maayos ang gawaing pangseguridad at proteksyon. Ginagawa ang aking makakaya para bigyan ang aking mga sister ng isang tahimik, komportable, at ligtas na kapaligiran para sa paggawa ng kanilang mga tungkulin. Minsan, kapag tapos na ang mga sister sa kanilang mga tungkulin, tinutulungan din nila ako sa paglilinis. At kapag nakikita nilang masyado akong abala sa pagluluto, kusa rin silang nag-aalok ng tulong. Nang binago ko ang aking pananaw, itinuwid ang aking saloobin at nagpasakop, nakaramdam ng kalayaan ang puso ko. Isang araw, pumunta sa bahay ko ang bagong piling supervisor para sa gawaing nakabatay sa teksto. Nakita ko na si Sister Chen pala iyon, na naging katuwang ko 2 taon na ang nakalipas. Bukod sa pagkagulat, muling nagulo ang puso ko. Tinanggal din si Sister Chen noong nakaraang taon.
At pagkatapos magnilay-nilay sa loob ng isang panahon, gumawa siyang muli ng tungkuling nakabatay sa teksto. At sa pagkakataong ito, nahalal pa siya bilang isang supervisor. Pero tingnan mo ako. Pagkatapos baguhin ang itinalagang tungkulin sa akin, nag-host ako rito sa buong panahong ito. Ang iba ay umaangat na, samantalang ako ay pababa. Talagang hindi pwedeng pagkumparahin. Nang maisip ko ito, muli kong naramdaman na nakahihiya ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi tama ang kalagayan ko. Kaya mabilis akong nanalangin sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na protektahan ang aking puso. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa pangkalahatan, nakikibahagi ka sa gawain ng plano ng pamamahala ng Diyos. Sa mas partikular, gumagawa ka ng naaayon sa mga pangangailangan ng iba't ibang item ng gawain na isinasakatuparan ng Diyos sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang grupo ng tao. Kahit ano pa ang iyong tungkulin, ito ay isang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Minsan ay maaaring hinihingi sa iyo na bantayan o pangalagaan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ito isang malaking usapin. Masasabi lamang na responsibilidad mo ito. Subalit isa itong gampanin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Tinanggap mo ito mula sa Kanya at ito ngayon ay tungkulin mo. Ano't anuman, hanggat may kinalaman ito sa gawain ng Diyos at sa mga pangangailangan ng gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, dapat tanggapin ito ng mga tao bilang isang tungkulin na mula sa Diyos. Ang tungkulin, sa mas malawak na perspektiba, ay ang misyon ng isang tao, isang atas na ipinagkatiwala ng Diyos. Sa mas partikular, ito ang iyong responsibilidad, ang iyong obligasyon. Dahil ito ang iyong misyon, isang atas na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos at ang iyong responsibilidad at obligasyon, ang paggampan sa iyong tungkulin ay walang kinalaman sa iyong mga personal na usapin. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagkakataon para sa mga tao na gawin ang kanilang tungkulin ay biyaya at pagtataas ng Diyos. Pumarito ang Diyos sa lupa upang isakatuparan ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ay isang malawak na gawain at maraming tungkulin ang nangangailangan ng pakikipagtulungan ng mga tao. Tulad ng pagiging mga lider at manggagawa, pangangaral ng Ebanghelyo, pag-host at iba pa. Bawat tungkulin ay mahalaga. Walang malalaki o maliliit na tungkulin. Walang matataas o mabababang tungkulin. At walang mararangal o mabababang uring tungkulin. Gumagawa man ang isang tao ng trabahong gumagamit ng isipan o ng pisikal, lahat ito ay pagtupad sa responsibilidad ng isang tao sa harap ng Diyos. Bagamat, hindi ako namukod tangi sa paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. Ang pagbibigay daan sa lahat na gawin ang kanilang mga tungkulin ng may kapayapaan ng isip ay pagtupad din sa responsibilidad at tungkulin ng isang nilikha. Mula sa aking puso, hindi ko na nilabanan ang tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay. At hindi ko na naramdaman na ang paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay pisikal na pagtatrabaho lamang at na ito ay mababang uri. Habang ginagawa ang aking tungkulin, maaari ko ring mas ituon ang aking isipan sa pagninilay sa aking kalagayan at paghahangad ng katotohanan. Labis na napanatag ang aking puso sa paggawa ng aking tungkulin sa ganitong paraan. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula akong gumawang muli ng tungkuling nakabatay sa teksto. Ang mga araw na iyon ng paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay naging isang mahalagang alaala sa aking puso. Ang paggabay ng mga salita ng Diyos ang nagpahintulot sa akin na magkaroon ng pagkilatis sa aking mga walang katotohanang pananaw sa likod ng aking paghahangad at maunawaan na walang matataas o mabababang tungkulin at walang mararangal o mabababang uring tungkulin. Ano man ang tungkuling kaharapin mo,
Dapat kong tumanggap at magpasakop. Ang magawang hangarin ang katotohanan at mag-alay ng debosyon, ito ang pinahahalagahan ng Diyos.